So, eto na mga sangkay, patuloy po na nalalantad ngayon ang mga malalaking baho at sekreto. At ngayon nga po mga sangkay, may isa pong dating senador ang nabanggit na naman. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. At eto nga po, maghahatid lamang po tayo ngayon ng isang reaksyon sa isang impormasyon na lumabas. Naku, ang dami pong impormasyon na ito mga sangkay. Ito, pag-usapan mo natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon ng mga solid sangkay. Alright, ito, mga sangkay. Matinding balita to. Aba, ayon po sa report, ito, nagkalabasan na kasi tuloy-tuloy na po ang pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol po dito sa flood control, corruption. Ngayon, may bagong pangalan na lumabas. Ayon po dito, ito mga sangkay, alokasyon para kay Grace po. Ito Grace po, kaladkad sa flood control scandal. Kinaladkad ni dating Department of Public Works and Highways, DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating Senador Grace po sa umano'y anomalya sa flood control project sa pagpapatuloy ng pagdinig ninyong ngayong Biyernes. Ayon kay Bernardo, nag-request umano si JY de la Rosa, staff ni Grace po, sa pamamagitan niya kay dating DPWH Secretary, Manuel Bunoan, kung maaaring maisama ang senador sa DPWH National Expenditure Program or NEP. Dagdag pa niya, sinabi umano ni Bunuan na nakalaan na ang 500 million para kay Grace po. Pambihira. At inutusan pa siyang hingin ang listahan ng mga proyekto mula sa dating senador. Ayan na mga sangkay. Kantahan to the max na po ito. Isipin nyo, no? Ganito kalalim mga sangkay yung kalokohang ito sa ating bansa mula po sa mga government officials. Tingnan nyo mga sangkay yung mga nakakaladkad na pangalan. Di ba mga sangkay? Alam nyo, kung hindi si BBM nagsalita, hindi po ito, wala mga sangkay. Marahil may idea po tayo, pero wala po tayong alam sino mga taong involved. Pero ngayon mga sangkay, marami na pong nakakaladkad. Mga senador ngayon na nakaupo at mga dating senador. Mga congressman na nakaupo ngayon at mga dating kongresista. So palalim ng palalim po ang lumalabas ngayon mga sangkay ng mga impormasyon. 500 million ayon po dito. Ito naman ang report ng News 5. Idinamit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si dating Senador Grace po sa flood control anomaly. Something, sabi dito something, third quarter of 2024, JY de la Rosa, a staff of Senator Grace po, requested former DPWH Secretary Manuel Bunuan through me if Senator po could be accommodated in DPWH NEP. Alam niyo magkano mga sangkay? Sabi dito, sinabihan umano ni Bunuan si Bernardo na may 500 million na para kay Grace po at inutusan pa siyang tanungin ang senador para sa listahan ng mga proyekto. Dito na mga sangkay. Pambihira. Alam nyo, sa mga nagsasabi dyan na nga mga pro Duterte lamang daw po na mga senador ang tinatamaan,
Isa pong malaking kalokohan yan. Ito si Grace, di ba? Pro Duterte ba yan? Pero ngayon nadadawit. Kasi ngayon pa lamang po mga sangkay, kumbaga lumalabas sa mga tunay na impormasyon. Ngayon pa lamang po nauungkat ang lahat. Marami po ito. May mga DDS. May mga hindi naman DDS na madadawit mga sangkay. Kaya yung mga buwakang mga maliliit ang utak ng mga DDS dyan, buksan nyo yung mga utak din nyo. Alam nyo, libre yan. Regalo yan ng Diyos. Gamitin ninyo. Kita nyo mga sangkay? May mga nadadamay na dito mga sangkay na hindi naman talaga. Kahit nga po sino ba tawag dito? Yung isa pong dating senador na artista. Si Bong, di ba? Si Bong Revilla. Damay din po siya. Lahat po kasi dito mga sangkay, talagang ilalaglag. Ang pagkakaalam ko nga mga sangkay, yung mga yung mga kongresista, no? Hindi daw po dumalo sa pagdinig. Dahil sa takot. Kita nyo ngayon, ang gagaling magnakaw no? Tapos ngayon nagigisa sila, nagsisitaguan. Pero mga sangkay, anong sabi ng ating Pangulo? Bilang na ang kanilang mga araw. Mukhang yayariin po talaga sila ng Presidente ng Republika ng ating bansa. Ngayon mga sangkay, ito pa ang isa sa mga pasabog. Direktang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating Senador Nancy Binay, na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Grabe. Sabi niya dito, sometime during the 3rd to 4th quarter of 2022, Carlin, former aide ni Binay, requested on behalf of Senator Binay for a list of projects worth around 1.8 billion with 12% commitment kwento ni Bernardo. Sabi dito, I got 3% of 1.8 billion. Bag-amin niya. Carlin told me that Senator Binay was expecting an increase in the commitment from 12% to 15%, which agreed to fulfill. Ayon kay Bernardo, minsan na ring nag-advance ng 50 million na komisyon si Binay para umano sa holiday season. Ayan na. Mga sangkay. DDS ba yan si Binay? Hindi, di ba? Pero nadadawit. Kasi nga po, ito po yung statement, mga sangkay, ng mga nakakaalam. Hindi yung alam ng mga DDS. Yung mga DDS kasi, anak ng tokwa. Gusto nila kung ano ang naiisip nila, yun yung tama. Pwede ba yun? Kayo ba yung kasama sa kickbackan? Kayo ba yung tumanggap? Kayo ba witness? Mga walang kwenta. Diba? So ngayon mga sangkay, nagkakaalaman na. At salamat sa Presidente ng Pilipinas dahil inungkat ito. Dahil kung hindi po ito inungkat mga sangkay, wala po tayo dito. Mananatiling nasa isang box to na sekretong malupit na hindi aalingasaw. Biruin nyo nga, nung panahon ni PRRD, sumabog na ito, pero may ginawa ba? Wala, mga sangkay. Diba? Walang ginawang aksyon noon. Kung babalikan po natin ang istorya, no? Nung panahon ni PRRD, nilabas po nila ito noong 2020. Si Belhica mismo nagsasabi, si PRRD mismo nagsasabi, ang daming ghost project sa DPWH. Pero nung ginawa, wala. Nag-expose lang, pero walang nakulong. Kasi hindi naman daw sila ang korte. Anak ng toko yan. Diba, mga sangkay? Ngayon si BBM, pinupuno ng ebidensya nang sa ganung pagdating sa korte, mayayari sila. Pinupuno ng ebidensya. Kung yun ang ginawa nila noon, di ba? Nung dating administrasyon, pinuno ng ebidensya, hindi kulong.
Wala nga silang napangalanan ng mga big names at that time eh. 'Di ba? Yung mga buhaya mismo. Ngayon lamang po ito nangyayari. Diyos mio, Marimar. Well, ano po ang inyong opinion? Nadadawit ang pangalan ni Grace po at itong ni Nancy Binay. Diyos mio, Marimar. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.